makakakuha ka doon sa taalim ng hidayat, rahma, magfira. Ayan. Pwede na itong ayos ko. Actually, dapat po nakanikab ako. Yung mata na lang yung nakikita. Pero nung nauso po ang mask, naisip ko, pwede rin palang pantakip ng mukha ang mask. At least sabi ko, hindi naman nakikita ang mukha, na itatago ko pa rin naman yung mukha ko. So, yun. So, minsan talaga nakamask ako. Actually, isa akong nikabi na hindi masyadong stricto. Hindi talaga masyado. Kasi, hindi naman tayo pinahirapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ay meron siyang 99 names na katangian. So, nasa sa atin na lang yun kung ano yung kukunin natin doon. Pag-usapan po natin ng tungkol sa taalim. May nauna na po akong vlog patungkol sa taalim. Ito po siya. So, sa nauna ko pong vlog patungkol sa taalim, sa medyo dulo nito, nabanggit ko po doon na ituturo ko po sa inyo kung ano ang malalaman natin sa taalim. So, ano nga ba ang malalaman natin sa taalim? Malalaman natin sa taalim kung paano makibagay. Malalaman din po natin sa taalim kung paano bumasa ng Quran. Malalaman din po natin doon ang iba't ibang klaseng sunna ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ano ang mapupulot natin sa taalim? Ano ang mapupulot nating aral? Ako, para sa akin, ang napulot kong aral sa taalim, ang napulot kong aral, yung iwasan nating mangchismis ng tao. Iwasan nating sirain ng kapwa nating kapatid. Lalo na kung isa siya sa Muslim na kakilala mo. Kung alam mo naman na siya talaga ay nananampalataya kay Allah, ginagawang pagsasala ng 5 beses sa isang araw. O sabihin na natin na nakikitaan yung buhay niya ng pagka-Muslim. Mas maganda na lang na mga sunna na lang ng Nabi sallallahu alaihi wasallam o mga mabubuting salita, mabubuting gawa na lang yung gagawin mo. Kasi sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik Islam lang po ako, hindi ko po masabi ang Arabic nito. Yung natatandaan ko lang sa isip ko. Kung isa kang mananampalataya at nag-aamal ka, nagsasala, nagbabasa ng Quran, nagjijikir, mula sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapag ichinismis mo ang kapwa mo kapatid sa Islam, lalo na kung siya talaga ay Muslim talaga yung amal mo, yung naiipon mo na kabutihan na makakasama natin sa ilalim ng lupa, yung tinatawag na amal. Sabi nila, ang chismis ang nakakapagpawalang bisa sa amal natin o dun sa ginawa nating kabutihan. Opo. Dahil lang sa chismis, parang yung amal mo nawawala na parang bula. Oo. Yun ang para sa akin. Kung ano yung mapupulot kong aral doon sa taalim na yon. Siguro marami pa. Mas maganda siguro kung masubukan mo. Ano ang benepisyo ng taalim? Ang benepisyo ng taalim kapag pumasok ka sa ganong klase ng pagtitipon, ang benepisyo niya, merong hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sinabi doon na merong isang babae na parang napatingin lang o napadaan lang doon sa ganong klase ng pagtitipon. Alam mo ang sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, isa siya sa mga pinatawad ko. Opo.
Hindi ko masabi kung papaano sinabi dun sa hadith na yun, kung ano yung Arabic niya, kasi balik Islam nga lang ako at tinatransfer lang ng mga kapatid kong Muslim yung nasa hadith. Kasi yung hadith na yun maranaw. So, tinatransfer lang nila. Kung ano yung kaya nilang i-transfer para sa akin, yun lang din yung nasasabi ko, katulad nga ng ganito. So, nandun nga sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na dumaan lang yung babae doon sa ganong klaseng pagtitipon na kasama na siya sa isa sa mga pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, kapag pumunta po tayo sa ganong klase ng pagtitipon, nandoon yung pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pa, sa ganong klase ng pagtitipon, kung hindi ako magkamali, merong isang ustad na nagsabi, mapapanood din po siya sa YouTube, sa Facebook, o dito din po sa amin, na alam mo ba, kapag pumunta ka sa Taalim, yung merong isang anghel na kapag nag-intention ka na pumunta sa ganong klase ng pagtataalim, na yung intention mo ay makahanap ka ng kaalaman, makuha ang awa ng Allah, makuha ang hidayat, magpira at rahma. Yung bang tipo na masaya ka na pumunta sa ganong klase ng pagtitipon alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo ba yung isang anghel, ibinubuka niya yung kanyang pakpak. Binubuka niya yung kanyang napakalaking pakpak. Oo, sinabi ng isang ustad to, binubuka niya ang kanyang napakalaking pakpak. Tapos, hindi alam ng tao na yon na ang nilalakaran niya ay pakpak ng isang anghel. At yung bawat dinadaanan niya, bawat apak ng kanyang mga paa, bawat mga hayop na makakakita sa tao na naghanap ng kaalaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, bawat hayop na nilikha ni Allah, mapalanggam, mapa-insekto, lahat ng klase ng hayop. Alam nyo ba ang sabi doon sa hadith? Ang mga hayop na yon na nakakakita sa tao na yon, idinuduwaan niya, ipinapanalangin niya sa nag-iisang lumikha na, Ya Allah, patawarin mo po siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ya Allah, patawarin mo po siya at ng kanyang mga magulang sa ginawa nilang kasalanan. Ya Allah, patawarin mo po siya sa kanyang mga kasalanan. Napakaganda, no? Napakasaya. Ang sarap. Oo. Wala pong kasing sarap. Lalo na po kung napakataas ng iman mo. Lalo na po kung napakataas ng iman mo. Lalo na kung nandoon yung pagka-emosyonal mo. May kukwento po ako sa inyo tungkol sa pagka-emosyonal ko noon. Pero hindi pa po ngayon. So, yun. At ang isa pa pong benepisyo sa ganong klase ng pagtataalim, tuturuan ka nila kung papaano mo bigkasin, papaano yung tamang bigkas ng Quran, kung papaano, kung saan ka hihinto, tuturuan ka ng isang ustad. At alam mo ba, isa na naman sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na ang sino mang bumasa ng Quran, bawat titik na binabasa niya, katulad ng bis, mil, la, bis. Isang bis, alam mo ba na 10 kabutihan yon? Oo. Mula sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalo na yung pabutal-butal o purul-burul o yung nagbabasa, lalo na sa
katulad natin na bago-bago pa lang bumasa ng Quran na yung parang hindi natin mabigka-bigkas yung Arabic. Alam mo ba, ang katumbas ng reward ni Allah, yung katumbas na ibibigay niya sa'yo, yung 2 times na 10 ulit. 2 times na 10 ulit ang katumbas niya na kabutihan na ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kung makailang basa ka ng Quran, katulad na lang ng Bismillahirrahmanirrahim. Marami, katulad na lang ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. O, bilangin mo yun. Bawat Bismillah, Bismillah. O, ilan yun? 10, 20, 30. Tapos kung butal-butal ka namang magsalita, o di 10, 20, 40, 60 na kabutihan ang ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At alam mo ang benepisyo nun? Siyempre, kapag marami kang kabutihan na nagagawa, yung mga kasalanan mo naman na nagagawa, nabubura nito dahil sa mga nagagawa mong kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo sabihin hindi ka nagkakasala kasi mula sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at sa Quran, araw-araw, oras-oras tayong nagkakasala. So, yun ang makukuha nating benepisyo sa taalim. Magbasa ka lang ng Quran, isang Bismillah, ilan ng kabutihan ang katumbas na ibibigay sa'yo. Pag-usapan naman po natin kung paano isinasagawa ang taalim. Paano nga ba isinasagawa ang taalim? Ako po bilang Balik Islam, ang experience ko po dito at ang mga nalalaman ko po dito, yun lang po yung ibabahagi ko po sa inyo. Actually po, bago ka pumunta ng taalim, kailangan nakapag-abdas ka na muna. Opo, nakapagdalisay ka na muna at kung maaari, gumawa ka na muna ng sunna na 2 rakaat. Yung sunna na yun yung kinukuha mo yung gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala at humihingi ka sa kanya ng hidayat. Yun ang alam ko na sunna. Maliit pa lang po ang alam ko. Pero, yun ang alam ko. Tapos, kapag nakapag-abdas ka na at nakapag-sunna ka na, pupunta ka na sa taalim. Kapag andun ka na sa taalim, so yun, uupo ka ng tawaddud. Yung tawaddud, yun yung pagpapakumbaba sa nag-iisang lumikha. Tapos, doon na, babasa kayo. Ang una-una doon, babasa kayo ng Quran, tuturuan kayo ng Quran ng isang ustad. Ang pangalawa doon, yun yung magbabasa ka na muna, yung sasabihin mo ang kahalagahan ng taalim na yun. Tapos sabay babasa kayo ng hadith. Pagkatapos naman ng hadith, yun yung tinatawag na mudyakara. Yung mudyakara, yun yung 6 na sipat. Oo, 6 na sipat. Actually, medyo matagal-tagal na rin kaming hindi nagtaalim dahil sa pandemic. Ang natatandaan ko na lang na 6 na sipat, yun yung La ilaha illallah, yun yung sala, yun yung ikram muslimin, at yun yung khuruj fi sabilillah. Actually, 6 yun, pero kagaya nga po ng sinabi ko, dahil sa pandemic, matagal-tagal na rin kaming hindi nagtaalim. Kaya medyo nawala na rin sa isipan ko. Medyo nawala na rin sa isipan ko talaga. Inaamin ko po yun. Kasi nga po mula din sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao bumababa, tumataas ang kanyang iman. Pagkatapos po natin magmudyakara, magduduwa po tayo.
mananalangin po tayo. Pagkatapos natin manalangin, yun na yung magsasalamualaikum tayo sa kapatid natin. Salamualaikum sa mga kamay. Yakap-yakap. Tapos, pagkatapos naman po nun, ang may-ari ng bahay, naghahanda po siya. Nagpapakain po siya sa mga kapatid niya sa pananampalatayang Islam na nagtipon-tipon alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos naman nun, maghihiwalay naman sila, maghihiwalay naman ang mga taong nagtipon alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maghihiwalay sila alang-alang din kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po, nasabi ko na po sa inyo kung ano ang malalaman natin sa talim, anong mapupulot nating aral, ano ang benepisyo ng talim at paano siya ay sinasagawa. A few moments later. Ito po si Nisrin na nagsasabing, alamin, kilalanin at pag-aralan natin ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marami pong salamat.